Tulad nga po ng sabi nung nakaraang linggo, buhay pa. Buhay pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. A blessed morning po sa lahat, ng mga nasa Zoom, nasa FB, saan man lugar kayo nandoon, a blessed morning po sa lahat. And ito po kagalakan po natin, every Sunday, tayo magkakita-kita kahit kayo nandyan sa multimedia at kami nga po ay nasa center. A blessed morning po sa lahat. Katulad po ng patuloy po nating tema sa bagong taon. And sabi ko nga, Lord, salamat. This is my first Sunday sa 27th year ng Iglesia. Thank you, Lord. Kasama po ng atin pong tema, sabi nga po sa tema natin sa taon na ito, Behold, in Revelation 16:15, Behold, I come as a thief. Blessed is the man that watcheth. Ganun din po ang sinasabi sa in Luke 12:39, ang sabi po dito, and this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would watch, and not have suffered his house to be broken. True. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Muli po, dakilang Diyos, patuloy po namin itinatalaga sa iyong mapagpalang kamay ang tema po ng iyong iglesia sa taon na ito, dakilang Diyos. Lord, we don't know kung kailan po talaga ang iyong pagdating, dakilang Diyos. But still, O God, isang iglesia sa dako rito ng Santa Rosa ang patuloy na nakahanda at pinaghahandaan ang iyong muling pagbabalik, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa mga katuruan mo, sa mga kapahayagan po ng iyong salita. Kasama po ng inawit ng music ministry, Jesus be the center of our life. Jesus be the center of our life. Lord, it is you, dakilang Diyos, sa buhay po namin. It is all about you, Jesus, sa buhay po namin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Pagpalain, Panginoon, ang amin pong alay na pagsamba sa umagang ito, may kabanalan at katotohanan, malilinis at karapat-dapat sa iyong harapan habang hinihintay nga po namin ng iyong muling pagbabalik. Pagpalain po, O Diyos, ang amin pong pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong salita. Kasama po ng opening prayer, Lord, rejoice in the Lord. And I will say it again, rejoice. And let your moderation be known unto all men, because the Lord is at hand. Salamat, dakilang Diyos. Maraming po salamat sa umagang ito. Pagpalain po, Panginoon, ang amin pong pagtitipon sa kaluwalhatian po na iyong dakilang pangalan. And this is all we pray in Jesus' mighty name and through the power of the Holy Ghost. Ang lahat nga po magsabi ng Amen and Amen. We bless your holy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Muli po, maraming pong salamat sa dakilang Diyos. Dadalawa nga po kami, nag-date kaming mag-asawa sa kotse, papunta rito. Hinayaan kami ng aming po mga anak na kami lamang po makaalis. At na may kanya-kanya pong dahilan ng mga bata, kaya sila po ay naiwan namin. And with Kina, alam niyo po, iniwanan kami ni Kina. Siya lang ang may pera. Andun po, naglalakbay sa South Korea sa mga sandaling ito. And una po ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. First time ko po magmensahe na naka-polo shirt sa iglesia. And may istorya po ang t-shirt na to. Huwag niyo na po tingnan ng tatak. Ang tingnan po natin ang ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin.
Meron po kaming bisita kahapon kamag-anak ni Sister Mean. Mayaman sila. Ang sabi niya, wow naman, ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman may kapatid pa yan. O kamag-anak. Teka, sandali. Kukunin ko sa kotse ko, bibigay ko sa iyo. How great is our God, mga kapatid? Bigay po ito. Bigay po ito. Ang sabi niya, mas mahal nga yung bibigay ko sa iyo kaysa dito sa suot ko. Sabi niya gano'n. Pero parehas lang po ang tatak. Mas mahal daw ng kaunti. Sabi ko, Lord, salamat po sa mga ipinararanas mo sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Kamangha-mangha si Lord, mga kapatid. Maliit man o malaki, mga kapatid. Si Lord, basta si Lord ang nagpadana sa atin, patuloy na isisigaw natin, rejoice in the Lord. Alam niyo, paborito ko po yun. Rejoice in the Lord, and I will say it again, rejoice. Isang puso, mga kapatid, na kapag tayo nagagalak, nagre-rejoice kay Lord, ramdam na ramdam po natin, mga kapatid, ang kanyang pagka-Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasama po ng tema natin sa bagong taon. Alam niyo po yung tema na yan sa bagong taon natin, ay nagkataon po si Kayla ay nag-member po sa Girl Scout. Nag-member po siya sa Girl Scout. Ay nung mag-member sa Girl Scout nung last week of the October, nakikiusap kami, anak, wag ka na sumali dyan, baka hindi mo kayanin. No, Mommy, I like to. Kasi matutulog kami, may camping kami, matutulog kami sa school. Sa school naman po ang mga bata. So, after nung long weekend, the bakasyon, after election, natulog nga po si Kayla last November 3 sa school. Sabi ko, anak, di mo ba alam na ang motto ng Girl Scout is laging handa? Ikaw hindi ka laging handa eh. Alam niyo ba, sabi ko sa aking anak, lagi kang maligalig. na si Kayla po ay tawang-tawa, tuwa sa, sabi ko, ang Girl Scout ay laging, hindi po niya sinasagot ako ng laging handa, laging maligalig. Even yung kanyang ninong na sundalo, tinanong niya siya, ano ang Girl Scout? Laging maligalig. Kasi ang bunso baby pa po talaga siya. At saka ang ligalig po talaga ng, alam niyo po, maligalig. Baka hindi niyo alam ang maligalig. Yung bata po yun, every time na gigising sa umaga, ang hirap gisingin and everything. So, sabi ko, Lord, salamat po sa tema sa bagong taon. Isang tema na madaling unawain, isang tema na pasok agad sa mga mananampalataya, na nakikita ang ating buhay sa ating pong pagiging handa, ang kahandaan po natin sa pananampalatayang ito. It's been 27 years, mga kapatid, na patuloy at patuloy, step by step, na nandoon ang ating pong paghahanda. Sabi nga ni Pastor kanina, panahon pa ni Pablo yung Philippians chapter 4 na yan. Alam na ni Pablo kung ano yung rejoicing na yon na meron sa puso si Pablo ng panahon na yon. Sa kanyang pananampalataya, and it's all about His God na kanyang sinasamba ng panahon na yon. Wala pong pinagkaiba sa panahon po natin, mga kapatid. Sa amin nga po pag-uusap ni Pastor, sabi ko, Pastor, ako po sabi last Sunday, sabi ko kay Pastor, ako po magmimensahe this coming Sunday. Natuwa po si Pastor.
And alam ko naman palaging handa si Pastor. And then I talked to Pastor last night. Sabi ko, Pastor, pwede bang, ang aking context is in Jeremiah 17. In Jeremiah 17, makikita po natin ang verse 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For thou art my praise. Alam niyo naman ang sitwasyon ko sa buhay. Ang mga pangyayari sa akin. Nung makausap ko po ang neurologist the second time, nung first time, sabi niya, bumalik ka, kailangan ko makita yung resulta ng reading, ng pagkabasa ng iyong MRI. 4 na klaseng MRI film po yun. Pero yung neurologist, yung gusto pa po niya makita yung resulta ng pagkabasa ng mga espesyalista tungkol po sa akin pong MRI sa aking utak. At makita nila kung ano talaga yung blood clot. Makita nila kung ano nangyayari sa akin. Nung makausap ko the second time ang aking doctor last 2 weeks ago, ang sabi po niya sa akin, nothing to worry. Ang nangyayari sa'yo ay katulad din na nangyari 2 years ago nung ikaw ay ma-confine about your transient ischemic attack. Na nagkaroon ka rin ng blood clot sa utak. Meron kang pinfall sa utak, sabi niya sa akin, na yun ay hindi natin alam kung anong reason, kung bakit ka meron nun, kung yun ay inborn or genetic. So sabi ng doktor, may mga bagay sa ating katawan na hindi na dapat pakialaman. Hindi na dapat galawin. Nananahimik yun. Huwag na natin galawin. Ganon din po ang sabi sa akin ng espesyalista sa lung center na neurosurgeon. Sabi ko, Lord, salamat. Maraming pong salamat dakilan Diyos dahil sa iyong dakila at kamangamanghang gawa sa buhay po. Sa buhay ko po, sa buhay po ng bawat isa sa atin. May mga sitwasyon na mabibigat tayong dinadala mga kapatid. At sa mga sitwasyon na yan, hindi po ito ang maging hadlang. Tandaan po natin, wag po itong maging hadlang sa ating pagkilala sa Diyos na ating dinadakila. Mas matindi nga po nangyari kay Brother Joey. Mas matindi nga po ang mga pangyayari kay Sister Jane. May kanya-kanya tayong mabibigat na sitwasyon. May kanya-kanya tayong mga problema sa buhay. Hindi lamang po sa pangkalusugan. May kaparaanan ng Diyos na ating dinadakila, sinasamba mga kapatid. Katulad po ng panalangin ni Jeremiah, the prophet Jeremiah ng panahon na yon, in Jeremiah 17. Sa kanyang paglapit sa ating Diyos, kasi meron siyang kasiguraduhan at tiniyak niya. Kung babasahin po natin na dahan-dahan or word per word, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. Yun po ang sa King James Version, mga kapatid. Tiniyak po ni Jeremiah sa kanyang panalangin na yon ang kanyang Diyos na may magagawa sa kanya. At kapag ang Diyos ay nagpatupad ng pagpapagaling sa atin na kanyang biyaya,
hindi lamang po niya tayo pinagaling. Marami sa kabuuan po ng ating buhay, nandun po ang katugunan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa gastusin, in everything. Andyan si Lord, hindi tayo niya pinababayaan, din niya tayo, hindi siya nagkukulang mga kapatid. Isa ko pong example sa mensahe sa umagang ito ay si Job, mga kapatid. Si Job, alam naman po natin kung sino si Job. Si Job ay isang matuwid sa harap ng Diyos. Si Job ay nagkaroon ng karanasan sa buhay na wala ang lahat sa buhay niya. Ang kanyang kayamanan, nagkaroon pa siya ng physical na problema, na puno ang kanyang katawan, simula talampakan hanggang ulo ng isang sakit. Tinatawag po nating pigsa. Ano pong sabi ng asawa ni Job? Mapapansin po natin in Job, in the book of Job, in chapter 2. In the book of Job, in chapter 2, ang sabi po sa verse 6, ang sabi po ni Lord kay Satan, and the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. But save his life. And then, kung mapapansin po natin ang lahat po sa buhay po ni Job na wala. Ang kanyang mga anak, ang lahat po ng kanyang kayamanan na wala. Pero, naiwan ng asawa. Naiwan ng asawa, bakit po? Bakit po naging naiwan ng asawa? Upang maging instrumento ni Satanas. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Wala pong pagkilala ang asawa ni Job sa Diyos. Ano po ang sabi po ng asawa kay Job in verse 9? Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Lahat po sa buhay ni Job na wala. Si Job ay matuwid sa harapan ng ating Diyos. At patuloy ang diablo may ginagamit ng mga instrumento upang yung ating pagiging handa at pagkilala sa ating Diyos ay mawala po, mga kapatid. Malimutan natin na may Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. According po sa mga references na nabasa ko, bakit nga ba naiwang buhay ang asawa ni Job? At yun nga po ang dahilan. Maging instrumento. Matingnan kung si Job ay makikinig sa asawa niya upang magtagumpay ang diablo. Di po ba? Ang sabi niya sa verse 9, then said his wife unto him, chapter 2, verse 9, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. For the past 27 years, marami po tayong mga sitwasyon. Marami nangyari sa iglesia. Dahil sa pagkukwento ng problema sa iglesia, ang pinakinggan ay yung hindi mananampalataya. Kinalimutan kung sino ang Diyos na kanilang kinikilala. Kinalimutan kung papaano at bakit na born again. Kinalimutan at sinayang ang biyaya ng Diyos na kaligtasan sa buhay po ng bawat isa. Kaya po yung atin pong linggo-linggo or the past 27 years, mga kapatid, our labor in the Lord is not in vain. Katulad po ng mensahe po ni Sister J,
our faith is not in vain. Our faith is not in vain po, mga kapatid. Mga sitwasyon, mga pangyayari sa buhay, nakaganda nga po ng awit. Jesus, let be the center of my life. And it is all about you, Jesus. Pero dumanas lang ng konting problema. Ipinagpalit na ang Diyos. But si Job, mga kapatid, ganong kayaman, one of the richest ng panahon na yun, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang lahat-lahat, nagkaroon ng piksa mula tampalampakan hanggang ulo. Kinakahid na nga niya ng basag, napat o palayok ang kanyang sugat. Sa pain na kanyang dinaranas ng panahon na yun. Tapos sasabihan ng asawa, curse God and die. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Also, si Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah ay isang hari na matuwid sa harapan po ng Diyos. Siya po'y nagkasakit. At sinabi ng Diyos, you shall die of your sickness. Ang sabi po ng Diyos kay Haring Hezekiah in Isaiah 28 verses 1 to 4, you shall die of your sickness. But Hezekiah prayed and cried before the Lord. Hindi po naging hadlang ang sinabi ng Diyos na ikaw ay mamamatay sa iyong karamdaman. Ngunit, nung masabihan siya ni Propeta Isaias na ikaw ay mamamatay, wala siyang ginawa kundi manalangin, lumapit sa ating dakilang Diyos. Kayo na pong bumasa ng Isaiah 28. Siya po'y nagpakumbaba sa harapan ng Diyos na kanyang kinikilala, sinasamba, pinaglilingkuran noong panahon na yon. Umiyak siya and he cried before the Lord. He paced the wall and cried before the Lord. Yan po ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hezekiah's life was extended 15 years. As I was reading this, sabi ko, Lord, if you are giving me another 15 years, so I will be 77. And God is good. Remember the message of Brother Joey, do not forget your first love. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Sa kanyang mga anak, mga kapatid, sa ating lahat, His faithfulness po, mga kapatid, reaches unto the heavens. At marami pa pong karakter sa Biblia. Ang mga may sakit, may mga karamdaman. Including yung babae, the woman, suffering. 12 years na siya dinurugo. Mababasa po natin sa Mark chapter 5. In Mark chapter 5, verse 25 to 34. May sakit siya, pumunta siya sa mga doktor, nagpagamot, at naging worse ang kanyang sitwasyon. At nung mabalitaan niya ang Panginoon Jesucristo daraan, siya ay nakipagsiksikan sa mga tao at ang sabi niya,
mahawakan ko lang ang damit ng ating Panginoon, ng aking Panginoon Jesucristo, and I shall be healed. At nandun nga po, naramdaman po ng ating Panginoon Jesucristo na the power came out from Him at nandun po. Gumaling instantly yung babaeng may karamdaman. At dun po, ang istorya nun, hinanap siya ng ating Panginoon Jesucristo. At nung makaharap siya ng ating Panginoon Jesucristo, ano pong ginawa ng babae? Siya ay nagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon Jesucristo. At sinabi niya ang mga pangyayari. Sinabi niya ang kanyang sitwasyon. Ano po ang sabi ng ating Diyos? Go. Your faith have healed you. Make you whole. Isang simpleng sitwasyon na ginagawa ng mundo, mga kapatid. Sa mga Diyos-Diyosan, pinapahid ng panyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Dito, maaaring dito po nag-umpisa. Ako po'y nanggaling sa ganung pananampalataya. Nakakarating pa ako ng Tipolong Bayan. Nasa pila. Dahil may panata akin lola, pinagkagastusan. Every birthday ko po, May 1. Hanggang sa ako'y makapag-aral, pupunta po kami doon. Makapila lamang at makapahid ng panyo. Ipapaamoy sa akin. Ilang libo yun. But still, ito po ang tunay. Ang tunay na pananampalatayang ipinakita ng babaeng ito, dinirugo 12 taon. And she was healed instantly because of her faith. Kilala niya, batid niya kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Wala pong hadlang. Hindi po nahahadlangan. Hindi po katulad sa panahon po natin, kanong sitwasyon, may mga sitwasyon, problema, mabibigat. Nalilimutan na magpasalamat sa Diyos o iniiwanan na ang pananampalataya. Tinatalikuran na. Sabi nga ni Pastor, danasin muna ninyo. Danasin po natin ang kabutihan ng Diyos. May kanya-kanya tayong dalahing mabibigat, mga kapatid. Si Pablo, ano po ang sitwasyon ni Pablo? Ang sabi po ni Pablo, 3 beses akong lumapit sa Diyos. Mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. Saglit lang po, hanapin ko po ang 2 Corinthians. In 2 Corinthians, ito po ang paglapit po ni Pablo sa ating dakilang Diyos. Si Pablo po, siya po ay isang masigasig, isang matuwid na lingkod ng Diyos, isang masasabing ganap ang pananampalataya. May matibay na pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po nag-persecute una nung hindi pa po niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang unang nag-persecute sa mga Christians. Siya po ang nagpakulong, siya po ang marami pong ginawa siya. But still, nung makilala niya ang Diyos na kanya pong sinasamba sa panahon na yon. In 2 Corinthians chapter 12, andun po nanalangin si Pablo, ang sabi po niya sa verse 8, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart
from me. And in verse 7, ang sabi po niya dito, meron po siyang thorn in the flesh. Hindi po natin alam kung ano yun. Maaari si pastor na po magpaliwanag doon. At sabi po dito sa verse 7, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. In verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, ang sagot po ng Diyos kay Pablo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Most gladly, therefore, I will rather glorify in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hindi po naging hadlang. Sa mga karakter na nabanggit ko, makikita po natin, mapapansin po natin. Hindi po naging hadlang. Hindi po naging hadlang ang mga sitwasyon, persecutions, trials, and suffering sa buhay po ng bawat isa. Upang mabago ang pagkakilala nila sa Diyos na kanilang sinasamba at kinikilala ng panahon na yon. Sa atin pong paghahanda bilang mga anak niya, bilang mga mananampalataya, at sa patuloy po nating pagbubulay-bulay, pag-aaral po ng bagong tema natin sa taon na ito, Revelation. Dito po sa Revelation 16:15, sa pagtatapos muli mga kapatid. Behold, I come as a thief. Na sa ating buhay po mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, huwag po nating hayaan na mga hadlang sa buhay po natin sa pananampalatayang ito ay tayo ay mapariwara, ay tayo ay magkulang, na tayo ay hindi maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Behold, I come as a thief, and blessed is he that watcheth. Hallelujah, let us pray. Father in heaven, muli po, marami pong salamat sa mga naging kapahayagan po ng iyong salita sa amin sa umagang ito. Dahil alam po namin, O Diyos, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. For you will never leave us nor forsake us, O God. Lord, clearly, angkin po namin, O Diyos, on Romans 8, dakilang Diyos, that nothing in all creations shall separate us from the love of God through Christ Jesus our Lord. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, O Diyos, sa buhay na amin pong pinaghahandaan ang iyong muling pagbabalik. Kasama po ng amin pong tema, ang Revelation 16 verse 15, dakilang Diyos. Pagpalain, Panginoon, ang bagong taon ng iyong iglesia for your glory. And this is all we pray in Jesus' name and through the power of the Holy Ghost. At lahat ka po yung magsabi na, Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.